Ito ang kasaysayan ng pinakakinamumuhi ang grupo sa Pilipinas, ang Makapili. Papaano ito nabuo? Sino-sino ang pangunahing naging leader nito? Kaalyado nga ba nila si Emilio Aguinaldo? Bakit galit na galit si Emilio Aguinaldo sa Amerika? Pero pinanigan niya ang mga mananakop na Hapon. Ano ang nangyari sa mga Makapili pagkatapos ng World War II? Nabuhay ba sila? Kinulong o pinatay ng sariling kababayan? Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, December 8, 1941, sinakop ng Japan ang Pilipinas 10 oras matapos ang kanilang supresang pag-atake sa Pearl Harbor mula sa Himpapawid. Ilang taon bago mangyari ang pag-atake ay pinalalawak ng Japan ang kanilang imperyo sa buong Asya sa paglalayo na makontrol ang natural na yaman nito at mabawasan ang Western influence. Nagawa na ng Japan na masakop ang Manchuria at China. Tinututulan ng US ang kanilang pagpapalawak at naglagay ng economic sanctions sa Japan kasama na ang oil embargo noong July 1941. Labis nitong naapektuhan ng Japan dahil umaasa din sila sa mga imported na oil at hilaw na materyales. Kapag wala ito, ay babagsak ang kanilang military operation sa loob lamang ng ilang buwan. Sa pagitan ng pag-atras at paglaban, ay pinili ng Japan ang lumaban. Itinalaga bilang commander ng Japanese Combined Fleet si Admiral Isoroku Yamamoto na magiging pangunahing tagapagplano ng supresang pag-atake na gagawin ng Japan sa Amerika. Si Admiral Yamamoto ay graduate mula ng Imperial Japanese Naval Academy noong 1904 at lumaban sa Russo-Japanese War kung saan nawalan siya ng 2 daliri bago nag-aral sa Harvard University sa United States. Ang mga experience niyang ito ang nagkumbinsi sa kanya na ang naval power ng Japan ay nakadepende sa pag-access nila ng langis at kapasidad pang-industriya. Iminungkahi ni Yamamoto ang supresang pag-atake sa Pearl Harbor na matatagpuan sa Oahu, Hawaii. Ito ang nagsisilbi bilang naval base para sa US at layunin ng Japan na pilayin ang hukbong pandagat nito upang mapigilan ang kanilang pakikialam sa mga planong pangmilitar ng Japan. Mabigyan sila ng sapat na panahon upang mapalawak at mapalakas ang kanilang pananakop sa buong Asya. Iminungkahi niya din na sa araw ng Linggo gawin ang supresang pag-atake sa simpleng dahilan na ang mga American military personnel ay mas hindi magiging alerto sa isang pag-atake. Napagkasundoan ng mga leader ng Japan na sundin ang mapanganib at mapangahas na plano ni Yamamoto at dumating na nga ang araw na iyon noong December 7, 1941. Pagdating ng umaga ay palihim na nagpadala ang Japan ng mahigit 350 na mga eroplanong panlaban sa Pearl Harbor. Binomba nila ang mga battleship, airfield, aircraft, fuel depot at mga pasilidad ng militar. At matapos ang humigit kumulang na 2 oras ng pag-atake, ay nagawa ng Japan na sirain at mapalubog ang 8 battleship at nasa 200 na mga eroplano. 2,400 na mga Amerikano ang namatay. Pagkatapos ng kanilang pang-atake ay sinunod naman nila ang pagsakop sa mga bansang sakop ng US gaya ng Guam at Pilipinas at Wake Island. Kinabukasan, formal na nagdeklara ng giyera laban sa Japan ang nooy Pangulo ng US na si President Franklin D. Roosevelt. At dahil dito ay opisyal nang pumasok ang US sa World War II. 10 oras matapos ang pag-atake nila sa Pearl Harbor ay matagumpay na nasakop ng Japan ang Pilipinas mula sa Amerika. Dahil sa magkaibang time zone ay December 8, 1941 ito sa Pilipinas. Sinimulan ng Japan ang pag-atake mula sa Himpapawid. Pinasabog nila ang mga base ng Amerika gaya ng Clark Field sa Pampanga, Iba Airfield sa Zambales at Nichols Field sa Pasay at Parañaque. Dahil sa damage na ginawa ng kanilang pag-atake ay hindi makadepensa ang Pilipinas sa Himpapawid. Sa sumunod na mga araw ay nagsagawa na maliit at maistratehiyang landing ang mga ilang tropa ng mga Hapon sa north at south na parte ng Manila. Simunod ang Vigan, Apari at Legazpi. Ito ay upang masecure nila ang mga critical na airfields at mga daungan para sa mga darating pang puwersa. Sa panahong ito ay pinamumunuan na ng Amerikanong si General Douglas MacArthur ang parehong tropa ng mga sundalo sa Pilipinas na mga Pilipino at Amerikano. 1936 pa siya itinalaga bilang Field Marshal, ang highest military rank sa Pilipinas noong panahong iyon, at siya ang namamahala sa mga pagsasanay, organisasyon
operasyon at pagpapakilos ng mga tropang Pilipino bago at sa panahon ng pagsalakay ng mga Hapon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap ay undertrained, walang sapat na kagamitan at air power ang kanyang mga sundalo kumpara sa mga Hapon na kasalukuyang pinapasok na ang Pilipinas. December 22 naganap ang pangunahing pananakop ng mga Hapon nang lumapag ang nasa 43,000 nilang mga sundalo sa may Lingayen Gulf sa Luzon, habang ang pangalawang pwersa naman ay sumulong mula sa Lamon Bay sa silangang baybayin. Dahil sa outnumbered at overwhelmed sa lakas ng pwersa ng mga Hapon, ay umatras ang mga sundalong Amerikano at Pilipino papunta sa Bataan at Corregidor upang dumepensa sa Manila Bay. Idineklara ni General MacArthur ang Manila bilang open city upang maiwasan ang labanan sa loob ng lungsod at protektahan ang mga sibilya sa panahon ng digmaan. Kapag ang isang lungsod ay idineklara bilang isang open city, ito ay isang kasunduan na hindi na dedepensa ang militar sa lungsod at malaya ng makakalabas-pasok ang mga kalaban dito. Layunin nitong protektahan ng mga sibilyan at pati na rin ang lugar sa lalo pang pagkasira. Inaasahan sa ilalim ng international laws ang kalaban o mananakop na mapayapang sakupin ang lungsod sa halip na sirain ito. Pero sa kabila nito ay binomba at marahas na nilusob ng mga Hapon ang Manila at kalapit nitong mga lugar na nagresulta ng pagkasira ng mga gusali at kabahayan. Marami ding sibilyan ang naapektuhan. Pagdating ng Enero 1942 ay tuluyan ng nasakop ng Japan ang Manila. Sa Bataan at Corregidor naman ay patuloy pa rin na lumalaban ang mga pinagsamang pwersa ng Pilipino at Amerikano laban sa pwersa ng mga Hapon na papalapit ng papalapit. Marso 1942, ipinag-utos ni President Franklin Roosevelt na umalis ng Pilipinas si General MacArthur at pumunta ng Australia upang doon mag-organisa at pamunuan ang Allied Forces para sa gagawing counter-attack. Hindi makapagpadala noon ng reinforcement ang Amerika sa Pilipinas dahil kontrolado ng Japan ang Pacific. Magiging malaking dagok sa moral ng mga Amerikano kung mahuhuli at mapapatay si MacArthur. Kaya naman kahit gusto pa niyang lumaban ay napilitan siyang umalis. Sakay ng PT boats ay nilisan niya ang Pilipinas kasama ang kanyang pamilya at ilan pang mga tauhan papunta ng Australia. Sa isang interview doon ay sinabi niya ang kanyang famous line na I shall return bilang pangako sa Pilipinas. Naiwan sa pamamalakad ni Major General Jonathan Wainwright ang naiwang laban sa Pilipinas. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan ay patuloy pa rin na lumalaban ang mga naiwang Amerikano at Pilipino. Ilang buwan din nilang naharang ang mga pwersa ng Hapon pero dumating din ang punto na napagod at nanghihina na ang mga sundalo. Hindi lamang kasi supply ng bala at baril ang nauubos sa kanila kundi pati na rin pagkain at gamot. Marami na ang may sakit at sugatan habang ang mga Hapon ay patuloy lamang sa kanilang pag-atake sa lupa, sa dagat at sa himpapawid na siyang hinahadlangan ang reinforcement at supply na ipapadala sana sa mga sundalong nakikipaglaban sa Bataan at Corregidor. April 9, 1942, napagtanto ni Major General Edward P. King Jr. na siyang commanding officer ng Bataan na hindi na kayang lumaban pa ng kanyang mga tauhan dahil sa kawalan ng pagpipilian. Kaysa mas marami pang mamatay at maghirap ay sumuko na ang Bataan. Pero imbis na makataong pagtrato at bigyan sila ng pagkain at gamot, ay persahan silang pinagmarcha mula sa Mariveles, Bataan papuntang San Fernando, Pampanga nang walang sapat na pagkain, inumin, gamot o pahinga sa ilalim ng mainit na araw. Tinatayang nasa 76,000 hanggang 78,000 na pinaghalong mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang naglakas sa makasaysayang pagmamarcha na ito na may layong 105 to 160 kilometer at tumagal ng 5 hanggang 10 araw. Dahil sa dehydration, sakit at pati na rin pagpapahirap, ay tinatayang namatay ang nasa humigit kumulang 18,000 na mga sundalo. Ang sapilitang pagmamarcha na ito ay kikilalanin bilang Bataan Death March. Ang pagbagsak ng Bataan ay sinundan ng pagsuko ng Corregidor sa sumunod na buwan ng May 6, 1942. Dahil sa parehong mga rason, itinatayang nasa 11,000 ang bilang ng mga sundalo dito bago ang pagsuko. Ang iba sa mga sundalong ito ay tumakas papunta sa ibang isla at kabundukan upang ipagpatuloy ang laban bilang mga guerrilla. Ang pagbagsak ng Corregidor ang magmamarka sa ganap na pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Bagong gobyerno.
Nang tuluyan ng masakop ang Pilipinas ay agad na nag-organisa ng bagong gobyerno ang mga Japanese Military Authority mula sa Commonwealth Government na pinamumunuan ng nooy Pangulong Manuel L. Quezon na nag-self-exile papuntang US upang maiwasan ang pagkahuli. Doon ay pinamunuan at nag-organisa siya ng isang gobyerno while in exile hanggang sa kanyang pagkamatay dahil sa tuberculosis noong August 1, 1944 sa California. Nais ng Japan na gawing lehitimo ang pananakop nito at bawasan ang lokal na panlalaban ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang gobyerno na pamumunuan ng Pilipino, ngunit sa katunayan ay kontrolado pa rin ng Japan. August 14, 1943, opisyal ng pinasinayanan ng Japan ang ikalawang Republika ng Pilipinas. Kikilalanin din ito bilang Japanese-sponsored Philippine Republic o ang kilala natin bilang puppet government. Itinalaga nila bilang Pangulo si Jose P. Laurel, isa sa pinaka-controversial na naging Pangulo ng Pilipinas dahil sa mga Hapon ang nagtalaga sa kanya. Tinitingnan siya ng mga kritiko bilang collaborator at isang puppet leader dahil malakas pa rin ang kontrol ng Hapon sa kanyang otoridad, lalo na at napakaraming kalupitan ang ginagawa ng mga ito sa iba't ibang parte ng bansa. Nag-overlap din ang pagiging Pangulo niya sa pagiging Pangulo ni Manuel Quezon. Naging speaker naman ang ama ni Ninoy na si Benigno Aquino Sr. At sa araw ng inaugurasyon ay mismong si dating Pangulong Emilio Aguinaldo at General Artemio Ricarte ang nagtaas ng bandila ng Pilipinas. Sinasabing ang suporta ni Aguinaldo sa Japan ay dulot ng kanyang pagkamuhi sa mga Amerikano noong panahon ng Philippine-American War. Nakikita niya bilang mga taksil ang mga ito na nangangako ng independence pero palihim na sinasakop ang Pilipinas. Ayon pa sa interview kay Dr. Luis Deri, dating presidente ng Philippine Historical Association, nang pumutok ang Philippine-American War, tanging ang Japan lamang daw ang tumulong sa ating bansa. Nagpadala ng mahigit 100 mga sundalo at armas para sa mga Pilipino. Pero gaya din ng maraming Asian leaders, inakala ni Aguinaldo na totoo ang propaganda ng Japan na magbibigay ito ng independence. Ang Prime Minister noon ng Japan na si Hideki Tojo ay inaasang hayagang papanig ang Pilipinas sa pakikipagdigmaan nito sa US at Britanya. Sinubukan itong tutulan ni Laurel nang gumawa siya ng Alliance Treaty kung saan hindi niya isinama ang conscription o iyong compulsory enlistment ng mga mamamayang Pilipino bilang militar upang makipaglaban para sa Japan. Dahil sa kakulangan ng kooperasyon ni Laurel ay hiningi ni General Shigenori Kuroda ang tulong ni Benigno Ramos upang bumuo ng isang peace army na ang pangunahing tungkulin ay suportahan ang militar ng Hapon laban sa mga Pilipinong tutol sa kanila, lalo na ang mga guerrilla. Dito papasok ang pinakakinamumuhi ang grupo sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Makapili. Sa basbas ng mga Hapon ay tinipon ni Benigno Ramos ang iba pang mga pro-Japanese leaders sa kanyang bahay sa Mandaluyong. Naroon sina General Artemio Ricarte, Sotero Baluyot, Pio Duran, Leon Villafuerte, Andres Villanueva at Aurelio Alvero. Ang leader ng Makapili ay si Benigno Ramos, isa siyang manunulat, guro at aktivistang politikal na kilalang nag-a-advocate ng independence ng Pilipinas mula sa US. Itinatag niya noong 1930s ang pahayagang sakdal na nananawagan para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. 1935, itinatag niya ang Sakdalista, isang pag-aalsa ng mga magsasaka na humihingi ng radikal na reforma sa lupa at kalayaan. Nabigo ang kilusan, kaya napilitang lumikas sa Japan si Ramos. Pagbalik niya ng Pilipinas ay itinatag niya ang Ganap Party na kalaunan ay naging bahagi ng Kalibapi, isang pro-Japanese na organization. Ang most notable naman sa mga miyembro na naging aktibo sa pagkabuo ng Makapili ay sila General Artemio Ricarte at Pio Duran. Si General Artemio Ricarte ay naging general at revolutionary leader noong panahon ng Revolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya at sa Philippine-American War. Kilala siya bilang Father of the Philippine Army. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa US at ipinatapon sa Japan. Bumalik siya noong 1942 sa Pilipinas at nakipagtulungan sa mga Hapon sa paniniwalang hahantong ito sa independence ng Pilipinas. Ang kanyang pangunahing tungkulin sa grupo ay humikayat ng
kooperasyon ng mga Pilipino sa otoridad na Hapon, gaya ng gawain niya bago pa ang pagkakabuo ng Makapili. Pero iniiwasan niya ang direktang pakikipaglaban at pagpapatakbo ng operasyon ng mga Makapili. Dati ay kinikilala si General Ricarte bilang isang bayani ng revolusyon, pero nang maging miyembro siya ng Makapili ay kinilala siya bilang isang taksil. Si Pio Duran naman ay isa sa provincial leaders ng Makapili. Isa siya sa pinakaaktibong provincial leaders na nagre-recruit at minsan namumuwersa ng mga Pilipino na sumuporta sa mga Hapon. Aktibo si Pio sa pagpapatakbo ng operasyon ng Makapili. Pagkakabuo ng Makapili. Nang mabuo ang grupo ay tinawag nila ang kanilang sarili bilang Makabayang Katipunan ng mga Pilipino o Makapili. Hindi gaanong karami ang umanib sa kanilang grupo. Tinatayang nasa 6,000 lamang ang kabuoang miyembro ng mga ito. Karamihan ay mahihirap na magsasaka na walang sariling lupa na binigyan ng malabong pangako ng reforma sa lupa pagkatapos ng digmaan. Ayon sa ibang historian, ay hindi lahat ng ito ay voluntaryong umanib sa grupo. Ang ilan daw ay pinilit o sumali dahil sa labis na kahirapan o takot. Nagprotesta si Laurel sa Japanese ambassador na si Shozo Murata laban sa pagkakabuo ng Makapili dahil hindi binuo para sa Pilipinas ang katapatan nito kundi si Japan. Pero sinabihan lamang siya na kailangan niyang dumalo sa formal na inaugurasyon ng Makapili at ang kanyang pagkawala ay tatanawin ng Tokyo, Japan bilang non-cooperation. Ginanap ang formal na inaugurasyon ng Makapili noong December 8, 1944. Dumalo dito sina Pangulong Laurel at ilang pang opisyal. Sa inaugurasyon ay dineklara ni Laurel na ang Makapili ay independent sa Republika ng Pilipinas at mananagot lamang sila sa Japanese Commander-in-Chief General Tomoyuki Yamashita. Pero pinaalalahanan niya ang Makapili na huwag magtaksil sa bansa at manatiling tapat dito. Bakas ang alitan sa pagitan ni Laurel at Ramos noong araw na iyon. Operasyon. Kahit ininlist sa militar ang mga Makapili ay hindi pa rin sila ganap na pinagkakatiwalaan ng mga Hapon. Hindi sila lumalaban, hindi sila inilalagay sa hiwalay na detachment, kundi itinatalaga sa ilalim ng mga Japanese units bilang suporta o auxiliary staff. Ang pangunahing trabaho nila ay ang pag-espiya, pag-report ng mga guerrilla at pagpapatupad ng mga utos ng mga Hapon. Sila ay nagsisilbi bilang mga sinaunang whistleblower, pero hindi para sa kapwa Pilipino kundi sa mga mananakop na Hapon. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng bayong sa kanilang ulo. Mayroon itong dalawang buta sa bandang mata upang makakita sila at maituro ang mga revolusyonaryo, guerrilla at mga nagsasabuatan laban sa mga Hapon. Kinamumuhian ng kanilang mga kababayan ang Makapili at pinansagang mga traidor dahil sa lantaran nilang pakikipagtulungan sa mga kalaban na nagresulta sa pagpapahirap ng napakaraming tao at pagkawala ng napakaraming buhay na ang iba sa mga ito ay inosente pa at pinagbintangan lamang. Bilang tuta ng mga Hapon ay may natatamasa silang pribilehiyo at benepisyo. Sila ay sinanay ng mga Hapon. Paminsan-minsan ay nakakakuha sila ng sandata at armas para sa kanilang pag-a-assist sa mga ito. Mayroon silang proteksyon laban sa pagka-aresto at panggigipit ng mga Hapon. Nagkakaroon sila ng pansamantalang kapangyarihan at impluwensya sa mga kapitbahayan o komunidad. Maaari silang maging lokal na leader o di kaya ay magkaroon ng maliit na administrative post sa ilalim ng puppet government. Mayroon silang access sa limitadong resources gaya ng rasyon ng mga pagkain at supply na mahirap makuha sa panahon ng digmaan. Nakakatanggap din sila ng incentives gaya ng pera o kaya material na gamit. Pero sa kabila ng pagsisikap na ginagawa ng mga Hapon upang mapanatili ang kanilang control sa Pilipinas ay matagumpay pa rin na lumaki ang underground guerrilla movement ng mga Pilipino at Amerikano na nagtutulungan upang labanan ng mga Hapon. Kalat na din sila sa iba't ibang kapuluan. Nag-iipon sila ng mga armas, nangangalap ng mga miyembro at intelligence information. October 20, 1944, gaya ng kanyang pangako ay bumalik ng Pilipinas si General MacArthur kasama si Sergio Osmeña na siyang pumalit kay Manuel Quezon sa pagkapangulo nang nag-overlap din ang kanyang termino sa
termino ni Laurel. Unang lumapag sa Leyte si General MacArthur kasama ang kanyang Allied Forces at mula doon ay nagapi nila ang mga sundalong Hapon. Umabante sila pa Manila kung saan mas dumami at lumakas pa ang kanilang puwersa. Sa pakikipagtulungan ng mga Pilipinong sundalo at guerrilla, nabawi nila ang Manila. Sumunod ang iba pang mga bayan at probinsya hanggang sa pagdating ng September 2, 1945 ay tuluyan ng sumuko ang mga Hapon. Sa pagbagsak ng Japan ay nabuwag din ang Makapili. Ang mga dating miyembro ay itinakwil at itinuring mga traidor. Marami ang nilitis at hinatulan o di kaya ay pinatay ng taumbayan dahil sa galit sa kanilang naging partisipasyon sa pananakop ng mga Hapon. Ang leader na si Benigno Ramos ay sinasabing sumama sa mga umatras na puwersa ng Hapon bago pa makarating ang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Manila. Nakatakas umano siya kasakay ng eroplano kasama ang mga Hapon pero bumagsak ito bandang Baguio na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa ibang accounts naman ay sinasabing namatay siya habang nagtatago kasama ang mga Hapon at sa iba naman ay sinasabing pinatay siya ng mga guerrilla. Pero magpasa hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung ano talaga ang kinahinatnan ni Benigno Ramos pagkatapos mabuwag ang Makapili. Si Pio Duran naman ay inaresto dahil sa treason o pagtataksil at collaboration. Nagpatuloy ang kanyang pagliliti sa kabila ng amnesty proclamation na nilagdaan ni dating Pangulong Manuel Rojas noong January 28, 1948. Kalaunan ay pinalaya siya at pinawalang bisa ang lahat ng kaso laban sa kanya. Sa kabila ng pagiging miyembro ng Makapili ay matagumpay na nakapasok sa politika si Duran noong November 8, 1949 sa ilalim ng Nationalista Party bilang congressman o representative ng 2nd District ng Albay. Muli siyang naihilal pagdating ng 1953 at habang sinisilbi niya ang kanyang ikatlong termino bilang kongresista ay namatay siya dahil sa cerebral hemorrhage o iyong atake sa utak noong February 28, 1961. Si Artemio Ricarte naman ay muling tinutugis ng mga puwersa ng Pilipino at Hapon. Pinakikiusapan siya ng mga kasamahan na tumakas papuntang Japan pero tumanggi si Ricarte at sinabing hindi siya maaaring magkubli sa Japan kung ang kanyang mga kababayan ay nasa aktwal na pagkabalisa. Mananatili umano siya sa inambayan hanggang sa huli. Ayon sa website na Tatay ni Juan, lingid sa kaalaman ni Ricarte ay pinaslang na ng mga Hapon ang nasa 20 sa kanyang mga kamag-anak dahil masyado ng maraming nalalaman ang mga ito. Nang manalo ang mga Allied Forces ay tumakas na papuntang Cordillera Mountains si Ricarte. Kalaunan ay dinapuan ng sakit na dysentery at pumanaw noong July 31, 1945 sa edad na 78 sa Hungduan, Ifugao. Ang kanyang mga labi ay nadiskubre ng mga treasure hunters noong 1954. Hinukay ito at inilibing sa libingan ng mga bayani. Isang palatandaan naman ang pinasilayaan ng historian na si Ambeth Ocampo kasama ang isang apong babae ni Ricarte noong April 2002 sa kanyang libingan sa Hungduan. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ng Makapili? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.